Umaga pa lamang, abala na si Yuan sa kanyang trabaho sa isang cafe sa Baguio City. Bukod sa pagiging cashier, isa rin siya sa gumagawa ng mga inumin at pagkain para sa mga customers. Minsan niyang problema, kawalan ng panukli. Lalo na po, let's say mga Mondays where lalo na mga customers natin is mostly students from tabing schools like SLU, UB, and also UC, which is kakaalawan sila at mga pera nila is 1,000 na buo. Ang ilan namang customer sana, umaalis na lamang daw dahil ang kanilang mga pera ay nasa mga digital banks at platforms. Kaya't nagpa siya ang cafe na mag-jump na rin into digital sa tulong ng GCash. Mas convenient na, mas napapadali pa ang kanilang trabaho. Tumataas po ang ating sales dahil unlikely before noong wala pa po ang mga yan, wala silang pera kaya umaalis na lang po sila. Ang kagandahan naman po ito, while waiting for their confirmation, pwedeng ginagawa mo na yung mga orders nila at maya-maya, sound na po siya like. SoundPay or Soundbox natin is basically an offline device. So hindi mo siya kailangan i-connect to the internet para makareceive ng payments. And we have our new products. Ayan. Ayan, so Verify naman. ito naman yung SoundPay, so it's just if mag-scan siya, wala pa siyang wala pa siyang recent transaction. Pag mag-scan siya, maririnig ni customer or ni business owner kung magkano yung binayad. Tapos ang difference niya naman kaya ito SoundPay Plus. So this SoundPay Plus accepts cards na. So this one kasi QR lang siya. Ito naman, ano na siya, we have the screen facing the customer and then the screen facing naman the business owners or the cashier. Tapos ito naman yung Easy POS natin, basically yung naglalabas na siya ng printed receipts. Para kay Yuan, malaking bagay ang pagkakaroon nito sa lahat ng negosyo. Mabuti na lamang at hindi lamang malalaki ang pwedeng magkaroon ng mga online payment devices. Alok din kasi ito ngayon sa mga MSMEs, gaya ng maliit na stall ni Ate Marie sa palengke ng Baguio. Yung iba naman, ma'am, tinatanong na lang nila lalo pag wala silang cash kung pwedeng cash in ang pagbayad nila through GCash na. Iba, ma'am, ayaw din magpabarya. At least ngayon, kung cashless na, mas okay na, di ba? Marami na siyang naitulong sa akin, lalo na sa mga bills namin, nakakatulong na siya. Sa mga rents at saka sa mga travels, nakakatulong na rin siya. Doble ingat pa rin naman ang mga gumagamit nito para maiwasang maskama, lalo na't pwede ring mag-cash in at mag-cash out gamit ang mga ito. Lalo na po yung sa, anong tawag nito, yung sa cash in. Pag minsan po kasi padala, di ba? Kukunin nila yung reference number. Sinasabi ni customer sa pinadalhan na wala daw silang nare-receive. Sinasabi naman namin na may reference number naman. So, imposibleng wala silang ma-receive. Lalo na sa GCash Plus kasi walang pangalan na nag-a-appear. So, nakabase lang sa reference number. Number 1, lahat po ito nagsasalita at meron din po siyang transaction record. Number 3, lahat din po ito ay may cellphone, naka-akiba. Kung sakali man nalobat to, hindi siya nagsalita. Pero nakascan niya po yung QR code. The phone will receive a confirmation. And then yung pangatlo po, meron po silang sariling merchant portal. So doon po sa merchant portal na yun, nakikita nila lahat ng kanilang mga transactions real time. Para sa kanila, ang pagsulong ng digital payments at cashless payment ay isang malaking hakbang para matulungan ang mga maliliit at malalaking negosyo habang pinapanatili ang seguridad sa mga transaksyon. Randy Guzman, RNG News.